4:00 ng hapon sa Go, Oktubre 7, 2025. Mainit, malagkit ang hangin. Kahit tapos na ang tag-ulan, para pa ring sinisingaw ng kalye ang singaw ng buong tag-init. 3,000 katao ang tahimik na naglalakad sa likod ng isang matandang pari. Suot nila ay puti. May ilan na may kandila, karamihan ay may rosaryo, lahat may dasal sa mata. Walang sigawan, walang gulo. Isang dagat ng pananampalataya na dumadaloy sa makikitid na kalye ng Lumanggo. Nangunguna si Padre Thomas Duza, 62 taong gulang, halos 3 dekada nang pinangungunahan ang prosesyon tuwing kapistahan ng mahal na ina ng rosaryo. Bitbit niya ang antigong rosaryo ng pamilya, 3 henerasyon ng panalangin sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sa bawat hakbang, sa bawat pag-awit ng Iaba Ginoong Maria, sa wikang Konkani, parang may marahan at makapangyarihang himig na bumabalot sa buong lungsod. Pero ngayong taon, may kakaibang nararamdaman si Padre Duza. Hindi niya ito maipaliwanag ng buo, pero parang may malamig na puwersang gumagapang sa likod ng kanyang leeg. Tumingin siya sa kanan, isang batang babae na nakasuot ng belo ang nakatingala sa rebulto. Sa kaliwa, isang matandang lalaki ang nagdarasal ng taimtim. Lahat ay tila hindi batid ang hindi niya maipaliwanag na kaba. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Padre, bulong ng isa sa mga lalaki na may dalang entabladong kinalalagyan ng rebulto. May kakaiba po ba? Umiling si Duza, bagamat hindi siya sigurado kung para bang mapanatili ang katahimikan sa sarili. Ipagpatuloy natin. Malapit na tayo. Sa harapan nila, ang mga sinaunang simbahan ng Goa ay nakatindig pa rin, tahimik na testigo ng 500 taon ng pananampalataya. El Cathedral, Basilica of Bom Jesus, San Agustin. Lahat tila nakamasid sa kanila. Kilala si Padre Duza sa buong komunidad. Hindi lang dahil sa pagiging pari, kundi dahil sa kanyang simpleng pamumuhay, sa pagiging guro, sa pagiging tatay-tatayan ng marami. Ipinanganak siya sa mismong lugar na ito, at hindi niya kailanman iniwan ang kanyang bayan. Alam niya ang bawat eskinita, bawat kampanaryo, bawat kwento ng simbahan. At alam rin niya kung paanong unti-unti, sa likod ng mga dasal, may mga boses na nagsimulang bumulong ng galit. Sa mga nakaraang taon, dumarami ang ulat ng karahasan sa mga estado ng Hilaga. Nasusunog ang mga simbahan. Binubugbog ang mga pastor. May mga pamilya na tinataboy mula sa mga nayon. At bagamat ligtas pa ang Go, alam ng lahat na kahit ang pinakatatag na pader ay maaaring matinag. Isang gabi bago ang prosesyon, nakatanggap si Duza ng isang lihim na babala mula sa kapwa pari sa estado ng Chhattisgarh. Mag-ingat, Thomas, sabi sa mensahe. May mga gumagalaw. Huwag mong maliitin ang katahimikan ng Go. Pero paano niya kanselahin ang isang tradisyong 450 taon nang isinasagawa? Paano niya sasabihin sa 3,000 tapat na hindi na nila maipapakita ang kanilang debosyon? Paano niya ipapaliwanag sa rebultong dala nila taon-taon na oras na para umatras? Hindi, sabi niya noon sa sarili. Ang pananampalataya ay hindi lang para sa panahong ligtas. Habang papalapit sila sa 2 kilometro ng prosesyon, huminto si Duza para sa isang panalangin sa harap ng Basilica of Ari Francis Xavier. Dito, humantong ang libu-libong peregrino sa buong Asya. Dito inilibing ang banal na hindi nabubulok kahit 5 siglo na. Dito, sa katahimikan ng mga pader, idinaos ang panalangin magpapabago ng kasaysayan. Panginoon, bulong niya sa Konkani. Protektahan mo ang iyong bayan. Sa likod, tuloy ang pag-awit ng mga deboto. Ngunit may ilan na napapatingin sa paligid. Parang may kilabot sa hangin. May ibang sinasabi ang katahimikan. Padre, ulit ng lalaki sa entablado. Pakiramdam ko po, may mga matang nakatingin sa atin. Bumilis ang tibok ng puso ni Duza. Tinignan niya ang makipot na kalsadang patungo sa huling bahagi ng prosesyon, isang eskinita, 4 na metro lang ang lapad, na may mga lumang gusali sa magkabilang gilid. Dito magaganap ang bendisyon. Dito tatanggap ng basbas ang rebulto. Dito matatapos ang prosesyon. At dito, biglang huminto ang entablado. Sa dulo ng kalye, may grupo ng mga lalaking nakaharang. Hindi ordinaryong mga tagamasid. Lahat ay nakasuot ng orange na bandana. Ilan ay may hawak na patpat. Ilan ay bakal. Lahat ay nakatingin sa kanila, galit, tiyak, handa. Padre, bulong ng isang madre sa likod. Sila ba yon?
Hindi sumagot si Duza. Tiningnan niya ang gitna ng kalsada. Isang lalaking nasa gitna ng grupo ang humakbang. Matangkad. Kayumanggi. May matalim na tingin. Huminto ito 3 metro mula sa kanya. Pinagmasdan siya ng buo. Bumukas ang bibig nito. Hindi ito para sa inyo, sigaw niya sa hindi. Ito ay lupa ng mga Hindu. Wala kayong lugar dito. Umuwi na kayo. Umingay ang paligid. Ang mga deboto sa likod ay huminto sa pag-awit. Tahimik. Kinain ng takot ang hangin. Ang India ay para sa lahat ng Indian, sagot ni Duza, matatag. Kami ay mga Katolikong Indian. Hindi kami dayuhan. Hindi kami magpapalaganap ng takot. Nandito kami para magdasal. Tumawa ang lalaki. Nagdasal din ang mga ninuno nyo habang kinakalat ang mga espada ng mga Portuges. Ang inyong pananampalataya ay hindi tunay. At ngayon, tinuturuan nyo ang aming mga kapatid na talikuran ang dharma para sa inyong mga himala. Hindi na kami mananahimik. Wala kaming pinipilit. Wala kaming binibili. Wala kaming kinokontra. Ang amin lang ay kapayapaan. Pero walang halaga ang paliwanag kung ang puso ng kausap ay puno ng galit. Sa isang iglap, itinuro ng lalaki ang kanyang patpat sa rebulto. Umalis kayo. Ngayon. O itutuloy namin ang nararapat. Lumubog ang puso ni Duza. Sa likod niya, may mga batang nagsisimulang umiyak. May mga ina na humihigpit ng hawak sa kanilang mga anak. May mga lalaking nagtatangkang pigilan ang panik. Isang peregrinasyon ng pananampalataya na ngayoy nasa bingit ng kaguluhan. At doon, sa gitna ng tensyon, humakbang si Padre Duza. Tumayo siya sa harap ng rebulto, niyuko ang ulo, at itinaas ang 2 kamay, palad na bukas, isang anyo ng kapayapaan. Kung may dapat man kayong kuhanin, sabi niya, ako yon. Hayaan niyo ang mga deboto. Hayaan niyo ang mga bata. Hayaan niyo ang rebulto. Ako lang. Lumapit ang leader ng grupo, si Vikram Patil, ang matagal ng leader ng lokal na rara. Ang galit ay nag-aapoy sa kanyang mga mata. Lumipad ang kanyang patpat, kasabay ng hiyawan ng 3,000 deboto, kasabay ng hangin, kasabay ng pananahimik ng langit. At bago ito tumama, alam mo ba kung anong itsura ng tagumpay ng kasamaan? Tahimik. Maingat. Para bang walang nangyayari hanggang huli na ang lahat. Bago ang araw na iyon sa Goa, hindi kilala si Vikram Patil sa labas ng mga opisina ng REALA o ng kanyang distrito. Isa siyang ordinaryong lalaki sa panlabas, edad 35, kayumanggi, matangkad, laging may suot na simpleng polo at khaki shorts. Pero sa loob, isang ideolohiya ang kumain sa kanyang kaluluwa. Ang mga Kristiyano ay dayuhan, ani niya minsan sa lihim na pagpupulong. Ang Goa ay nabahiran ng kanilang huwad na Diyos. Ngayon, linisin natin. Hindi siya palasigaw. Hindi kailanman. Si Vikram ay kalkulado. Kalma. Katulad ng mga bagyong hindi umiingay bago sumabog. Ang kanyang pagkamuhi ay hindi isinilang mula sa sariling karanasan. Wala namang Kristiyanong nanakit sa kanya. Pero araw-araw, paulit-ulit, kinain siya ng mga kwento, mga artikulo, mga forwarded na mensahe sa WhatsApp, mga video na nilikha para sa isang layunin lamang, galitin siya. Nagsimula ito sa simpleng kurso ng REALA. Isang youth camp. Leadership, ang sabi. Pero ang tunay na turo, pagkakakilanlan. Ipinakita sa kanila ang mga larawan ng mga sinunog na templo, walang konteksto, walang paliwanag. Tinuruan silang alalahanin ang kasaysayan hindi upang matuto kundi upang magalit. Ang mga ninuno mo ay pinilit na talikuran ang dharma. Ang simbahan ay sandata ng mga dayuhan. Ang mga Muslim, mga Kristiyano, parehong lason. Sa una, nagduda si Vikram. Pero sa bawat linggo ng pagsasanay, sa bawat dasal na pinilit sa ibang pangalan, sa bawat balita na nagsabing ang mga Katoliko ay nagbabayad ng mahihirap para magbalik loob, unti-unti siyang naniwala. At nang marinig niya ang tungkol sa prosesyon ng mga Katoliko sa Goa, isang rebulto ng babaeng Diyos na dinadala taon-taon, nabuo sa kanya ang plano. Hindi na ito pagpaparaya, sabi niya sa pulong ng grupo. Ito ay pagsuko. Inorganisa niya ang 50 lalaki. Lahat miyembro ng lokal na RARS chapter. Lahat radical. Lahat handang humawak ng patpat. Gumamit sila ng Telegram, Signal, mga private groups sa social media para planuhin ang dalaw.
Sinigurado nilang walang makakaalam. Walang magbabala. Hindi natin sila sasaktan kung hindi magre-resistensya, sabi ni Vikram. Pero kailangan nilang matakot. Kailangan nilang maalala kung sino ang tunay na may-ari ng lupang ito. Ngayon, habang nakaharang sila sa eskinita patungo sa katedral, nakikita niya sa harapan ang prosesyon. 3,000 katao. Mga pamilya. Mga madre. Mga bata. At sa harap ng lahat ang matandang pari. Si Padre Thomas Duza. Tahimik na nakatayo. Bitbit ang rebulto. Ang kanyang rosaryo ay kumikintab sa araw. Walang armas. Walang proteksyon. Wala ring takot sa kanyang mukha, isa ito sa mga bagay na kinagagalit ni Vikram. Hindi ba siya natatakot, bulong ng isa sa mga kasamahan ni Vikram. Huwag mo siyang tignan, utos niya. Hindi siya ang mahalaga. Ang simbolo sa likod niya ang target. Habang ang mga deboto ay dahan-dahang humihinto, habang ang hangin ay tila huminto rin sa pagitan ng dalawang grupo, humakbang si Vikram. Umalis kayo, sigaw niya. Hindi kayo welcome dito. Narinig niya ang mga paghinga ng mga bata. Ang kaba sa likod ng linya ng prosesyon. At si Duza nandoon pa rin matatag. Ang India ay para sa lahat ng Indian, sagot ni Padre Duza, malinaw at malumanay. Kami ay hindi dayuhan. Kami ay anak ng lupang ito. Nag-init ang dibdib ni Vikram. Mga taksil kayo sa mga ninuno nyo. Wala kayong karapatan sa lupain ito. Mga espiritu ng mga mananakop ang sinasamba nyo. Kung ano man ang paniniwala mo, sagot ni Duza, wala kaming balak na makipagtalo. Dumaraan lang kami. Magdadasal. Magmamahal. Tapos uwi rin. Magmamahal. Tumawa si Vikram, malamig, mapanlin lang. Sa pamamagitan ng pagbili ng mga kaluluwa. Sa mga donasyon para sa mga conversion. Hindi sumagot si Duza. Walang katuturan ang debate sa gitna ng tensyon. At sa kanyang puso, alam niyang hindi na ito debate. Ito ay pagsubok. Ito ay paghaharap ng masama at mabuti. Nagtaas ng kamay si Duza. Hayaan mo ang mga bata. Hayaan mo ang mga matatanda. Hayaan mo ang rebulto. Ako na lang. Nagulantang si Vikram sa tapang ng matanda. At sa loob niya may mumunting pagdududa. Isang basag sa salamin ng kanyang galit. Pero sinaway niya ito. Kailangan itong matapos. Kailangan may ipakita. Kailangan nilang matakot. Hindi, sabi niya. Hindi ito matatapos ng ganon. Hindi mo kami mapipigilan. At sa isang iglap, itinaas niya ang hawak na bamboo stick. Sa ngalan ng Dharma, sigaw niya. Ang hangin ay parang tumigil. Walang gumalaw. Ang mga deboto sa likod ay hindi makahinga. At si Duza nakatayo pa rin. Hindi umiwas. Hindi umatras. Hindi umiiyak. Inilapit ni Vikram ang kanyang patpat. 3 metro. 2. 1. Nasa harap na niya ang pari. Itinaas niya ang kanyang braso. Tumayo si Padre Duza sa pagitan ng galit at ng rebulto. Ang braso ni Vikram ay bumagsak. Isang suntok na idinisenyo upang basagin ang bungo ng pari. Pero bago ito tumama, at kung sa pinakaitim na sandali ng buhay mo may bumaba mula sa langit. Ang patpat ni Vikram ay halos tatama na sa noo ni Padre Duza. Sa iglap ng pagbagsak ng braso, walang gumalaw. Walang sumigaw. Walang nakaamba. Tila pinindot ang pause button ng buong kalye. Isang patak ng pawis ang lumaglag mula sa ilong ng pari. Tila isang oras ang lumipas sa pagitan ng hangin at ng suntok. At doon, sa mismong saglit ng pagpunit ng katahimikan, nagbago ang lahat. Walang anunsyo. Walang hudyat. Walang trompeta mula sa langit. Liwanag lang. Isang puting gintong liwanag na parang kidlat ngunit hindi naglalaho. Sumiklab ito mula sa rebulto ng mahal na ina, sa likod mismo ni Padre Duza, na para bang mula sa pinakaloob ng kahoy ay may apoy na banal na hindi nakakasunog kundi bumabalot. Ang buong kalye ay naligo sa liwanag. Nakakasilaw. Hindi masakit sa mata pero imposibleng huwag titigan. Ang araw ng Oktubre ay napag-iwanan. Ang mga anino ay naglaho. Ang mga detalye, mukha ng mga bata, hibla ng buhok, mga luha sa pisngi ng mga ina, ay naging mas malinaw pa sa salamin. Ang patpat ni Vikram tumigil. Hindi sa air.
Hindi dahil pinigilan. Tumigil, parang kinuryente ang kanyang katawan. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang galit ay napalitan ng pagkabigla. Anong hindi niya natapos? Ang rebulto ay hindi na rebulto. O marahil, ito pa rin, ngunit may masigit na presensya na dumadaloy mula rito. Parang may bumangon sa loob ng kahoy. Parang ang mismong langit ay piniling bumaba at pumirmi roon. Mula sa liwanag ay lumitaw ang anyo. Isang babae. Matangkad. Tila 8 talampakan. May suot na bughaw at puting balabal. Koronang may mga bituin. Mukha na hindi maipinta, hindi dahil sa hindi maganda, kundi dahil sa sobrang perpekto. Wala siyang lahi. O marahil lahat ng lahi. Siya ay lahat at wala. Siya ay para sa lahat. At siya ay nakatayo sa pagitan ni Vikram at ni Padre Duza. Hindi siya gumagalaw. Ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang mapatigil ang mga labi, ang mga luha, ang mga hininga. 3,000 katao. Walang nagsalita. Walang gumalaw. Walang nakaisip ng kahit anong bagay. Lahat sila ay napako sa presensya ng liwanag. At pagkatapos ay nagsalita siya. Ang kanyang boses ay parang musika. Hindi matinis. Hindi rin malalim. Bata at matanda. Babae at ina. Malumanay pero may kapangyarihan na parang makakabasag ng bato. Bakit ka nagtataas ng kamay laban sa mga mapayapang sumasamba? Walang nagsalin. Pero lahat ay nakarinig sa sarili nilang wika. Napaluhod si Vikram. Hindi niya sinasadya. Para bang ang kanyang tuhod ay hindi sa kanya. Para bang ang bigat ng katotohanan ay pumilit sa kanyang katawan na lumuhod sa presensya ng Diyos. Ang patpat ay nalaglag sa lupa. Ang kanyang bibig ay bumukas ngunit walang tunog na lumabas. Ang babae ay lumapit. Hindi sa pamamagitan ng hakbang. Parang ang hangin ang nagdala sa kanya. Tiningnan niya si Vikram. Walang galit. Walang paghatol. Pero puno ng isang bagay na mas nakakatakot, katotohanan. Sinaktan mo ang aking mga anak sa pangalan ko, Anya. Pinagtanggol mo ang tradisyon sa pamamagitan ng pagsira nito. Tinawag mong dharma ang put. Ngunit ang tunay na dharma ay katotohanan, kapayapaan, awa. Umiyak si Vikram. Hindi siya sigurado kung bakit. Hindi siya nasaktan. Hindi siya pinahiya. Pero sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, parang may tumingin sa pinakaloob ng kanyang kaluluwa at minahal pa rin siya. Pinagtaksilan mo ang sarili mong pinaniniwalaan habang sinasalakay mo ang sa iba. Pumikit siya. Hindi makaya ang bigat ng kabutihan sa kanyang harapan. Ang babae ay tumingin sa buong mandurumog. Mga anak, Anya. Ako si Miriam, ina ni isa na tinatawag ninyong propeta. Ako si Maria, ina ni Jesus, ang Kristo. Ako ay nagpakita sa buong mundo, sa mga bundok, sa mga nayon, sa mga syudad. Ngayon, narito ako sa India. Ang kanyang boses ay lumaganap sa buong lungsod. Maging ang mga residente sa mga bintana ay napahawak sa kanilang mga dibdib. Ang liwanag ay tila pumapasok sa mga dingding, sa mga puso. Ang karahasan sa pangalan ng Diyos ay hindi kailanman kabanalan. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang sinumang namumuhay sa pag-ibig ay nasa Diyos, at ang Diyos ay nasa kanila. Tumigil siya. Ang kanyang mga mata ay tila umiiyak, pero ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Tumalikod siya kay Vikram at tiningnan si Padre Duza. Anak ko, sabi niya. Narinig ko ang iyong dasal. Nasaksihan ko ang iyong tapang. Pero hindi pa ito ang katapusan mo. May misyon ka pa. Tumulo ang luha ni Duza, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala. Ito na nga. Ang kanyang ina. Ang ina ng kanyang Panginoon. Nakatayo sa kanyang harapan. Pastulin mo ang aking mga anak. Magtayo ka ng tulay. Ang biyaya ay nagtatrabaho kahit sa mga pusong sarado. Ikaw ang magiging tagapagdala ng liwanag. Napatango siya, bagamat nanginginig. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung paano. Pero humiti ang babae. Naririnig ko ang puso mo, Anya. Sapat na yon. At unti-unting, parang usok sa umaga, nagsimulang lumiit ang liwanag. Hindi biglaan. Hindi parang bumbilyang pinatay. Unti-unti, bumalik ang init ng araw. Bumalik ang mga anino. Bumalik ang kulay ng paligid.
Ang anyo ng babae ay lumiit, lumabo, at sa huli, muling naging rebulto. Kahoy. Pintura. Ginto. Pero walang sinuman ang makakakalimot. Nagtagal ang katahimikan. 15 segundo ng kabuang pagkaunawa. Pagkatapos ay umiyak ang isang bata. Pagkatapos ay sumigaw ng "Isalamat po, mahal na ina," ang isang matandang babae. Pagkatapos ay bumuhos ang luha. Pagkatapos ay sumunod ang panalangin. Ang mga tao ay lumuhod, nag-sign of the cross, nagsalita sa kanilang sariling wika. Ang mga mandurumog na natiling tahimik. Wala ng armas. Wala ng galit. Karamihan ay hindi gumalaw. Ilan ay umiyak. Ilan ay tumakbo. Ilan ay lumuhod sa tabi ni Vikram. Ang lalaki na minsang sinasabing matigas, matatag, hindi mapapaniwala ngayon ay sira. Luhaan. Nanginginig. At si Padre Duza, dahan-dahang lumapit sa kanya. Inilapat ang kamay sa balikat ng dating kaaway. Tahimik ang tanong. "Anak, kaya mo pa ba?" Umiling si Vikram. "Sinubukan kong patayin ka," bulong niya. "At ngayon?" "Ngayon," sabi ni Duza, "nakita mo ang liwanag." At para sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang kalye ng Goa ay hindi punong-puno ng relihiyon kundi ng presensya ng Diyos. Papatawarin mo ba ang taong halos pumatay sa iyo habang pinapanood ka ng libu-libong tao? Si Vikram Patil ay nakaluhod sa alikabok. Ang kanyang mga palad ay nakatakip sa kanyang mukha, mga daliri nanginginig. Hindi na niya alam kung sino siya. Ang lalaking lumakad papunta sa prosesyon kanina, may hawak na patpat at pusong puno ng galit, ay parang ibang nilalang na. "Anong ginawa ko?" bulong niya, halos hindi marinig kahit ng sarili. Wala siyang maisip. Wala siyang nararamdaman kundi ang bigat, bigat ng kahihiyan, bigat ng pagkalugmok, bigat ng isang buong paniniwalang gumuho sa harap ng isang babae sa bughaw. Sa likuran niya, naroon pa rin si Padre Duza. Hindi agad lumapit. Alam niyang ang mga sugat sa kaluluwa ay mas mahirap lapitan kaysa sa sugat sa balat. Hinayaan niyang si Vikram ang lumubog sa sandali. Walang sermon. Walang "sabi ko na nga ba." Tahimik lang siyang nakatingin. Mga ilang minuto ang lumipas. Ang mga deboto sa likod ay tahimik pa rin. Walang isa mang sumigaw ng iipakulong siya. Walang lumapit para gumanti. Wala ring umaalis. Lahat ay naghihintay. Parang ang buong kalye ay humihinga sa pag-aantabay sa susunod na kilos ng pari. Dahan-dahang lumapit si Duza. Umupo sa tabi ni Vikram. Hindi bilang pari. Hindi bilang leader. Bilang tao. "Anak ko," anya mahinahon. "Bumagsak ka pero hindi pa tapos ang kwento mo." Napatitig si Vikram sa kanya. Namumugto ang mga mata. "Bakit hindi ka galit?" "Galit?" Tumingin si Duza sa kanya, matatag pero may lambing. "Kailangan mo ba talaga ng isa pang taong huhusga sa'yo, ngayon pa?" Umiling si Vikram, tuluyang napaiyak. "Padre, sinubukan ko po kayong saktan. Humawak ako ng patpat. Gusto kong ipahiya kayo. Sa harap ng inyong mga tapat. Sa harap ng Diyos." Tumango si Duza. "Alam ko. Nakita ko. At hindi niyo ako sinusuntok. Hindi niyo ako ipinapakulong." Suminghat si Vikram. Ang sipon ay nahalo sa luha. Ang kanyang tinig ay basag, parang batang napagalitan pero hindi naintindihan kung bakit minahal pa rin. "Vikram," wika ni Duza. "Ang ginawa mo ay mali. Pero mas mahalaga kung ano ang pipiliin mong gawin pagkatapos." Pero hindi matapos ni Vikram ang pangungusap. Hindi niya alam kung paano sabihin ang mga salitang iyon. "Paano niyo ako mapapatawad? Sa parehong paraan na pinatawad ako ng Diyos." Tumingin si Vikram sa paligid. Ang mga lalaking kasama niya kanina na nagtataglay ng parehong galit, ngayon ay nakaupo sa lupa. Ang ilan ay lumuluha rin. Ang ilan ay tumatakbo palayo. Parang lahat sila ay nilamon ng kung anong hindi nila maintindihan. "Pumunta kami rito para ipagtanggol ang Hinduismo," bulong ni Vikram. "Pero ang sinaktan namin ay ang Diyos mismo." Tahimik si Duza. Ipinikit ang mga mata. Sinapo ang kanyang rosaryo. "Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo sa liwanag na nakita mo." Mula sa likod, may narinig silang sigawan. Dumating na ang mga pulis. 20 opisyal.
armado, nakasuot ng riot gear. Ang leader ng grupo, isang inspektor na kabisado ni Duza, ay agad lumapit. "Ama, ayos lang ba kayo?" Tumango ang pari. "Ayos lang ako. Walang nasaktan. Gusto niyo bang magsampa ng kaso? Nandito kami. May video. May mga saksi. Ito'y malinaw na pagtatangka ng karahasan." Tumayo si Duza. Tumingin sa mga nakaupong mandurumog. Sa mga deboto. Sa rebulto. "Hindi," sabi niya. "Hindi kami magsasampa ng kaso." Natahimik ang pulis. "Ama? Sigurado kayo?" Ang mga lalaking ito ay dumating sa kadiliman pero umalis na may liwanag. "Pero, Ama, ang batas. Ang batas ay para sa hustisya," putol ni Duza. "Pero ang awa ay mas mataas. Ang awa ang nagpapabago ng puso." Walang makapaniwala. Isang buong grupo ng armadong kalalakihan ang tinanggap muli sa komunidad, hindi sa galit kundi sa kapatawaran. "Kung may pananampalataya tayong totoo," sabi ni Duza, tumingin sa kanyang mga deboto, "hindi natin dapat katakutan ang mga sugatang puso. Dapat natin silang yakapin." Isa-isang nagsimulang lumapit ang mga deboto. Hindi para manuntok kundi para lumuhod. May mga batang inabot si Vikram ng tubig. Isang matandang babae ang hinawakan siya sa pisngi at sinabi, "Anak, salamat at bumalik ka." Hindi na alam ni Vikram kung paano tatanggapin ang lahat. Ang mga kapwa niya mandurumog ay lumapit din sa pari. "Patawad po," wika ng isa. "Hindi na po mauulit," dagdag ng iba. Si Duza ay tumango lang. "Ang inyong pagsisisi ang siyang pinakamahalagang testigo sa lahat ng ito." Maya-maya, nagsimulang umalis ang mga pulis, wala ni isang inaresto. Pinagmasdan ng buong Goa kung paano tinalo ng awa ang batas. At habang lumulubog ang araw, tahimik na itinuloy ng 3,000 deboto ang prosesyon. Sa kanilang gitna, dala-dala pa rin ang rebulto ng mahal na ina, nakahoy na muli, ngunit may bigat ng himala. Walang sumisigaw. Walang nagtatanong. Lahat ay naglalakad na para bang ang mismong lupa ay naging sagrado. Sa likod ng linya, naglalakad si Vikram. Tahimik. Walang dala. Wala ring direksyon. Pero ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay niya, may liwanag sa kanyang harapan. Ang tanong na hindi niya pa kayang sagutin, tatanggapin ba siya ng bansa? O pipilitin nilang burahin ang nangyari? Kapag may nangyaring himala, sino ang may karapatang sabihing totoo ito? Araw na lamang ang lumipas, pero sa buong India, parang sumabog ang mundo. Mula sa maliit na eskinita sa Lumanggo, ang kwento ng isang aparisyon ay sumampa sa mga front page, breaking news, at bulletin boards. Isang ina sa bughaw, isang liwanag mula sa kahoy, isang mandurumog na lumuhod, lahat ito ay kinukwestiyon, tinatalakay, tinatalo. Fake yan. Hindi. May 37 kamera raw ang nakakita. Naiya siguro. Pero paano liye kung may mga lolo't lola roon na nakakita mismo? Psychosis Collective. Yung pari, buhay pa. Tanungin siya. Ang social media ay naging digmaang panrelihiyon. Sa isang post, video ng aparisyon. Sa kasunod, video ng mga radikal na Hindu na nagsasabing propaganda lang ito. Sa susunod, theologians na nagbibigay kahulugan sa bawat detalye. At sa pinakahuli, mga troll account na nagsusumigaw ng conversion scam. Habang nagkakagulo ang publiko, gumalaw ang gobyerno. Maingat. Tahimik. Pero mabilis. Noong Oktubre 9, 2 araw pagkatapos ng prosesyon, dumating sa Goa ang isang task force mula sa Ministry of Home Affairs. Pinamunuan ni A. Rajesh Kumar, isang physicist at kilalang miyembro ng Indian Rationalist Association, isang grupong nakilala sa pagdebunk ng mga himala. Hindi siya ang tipo ng taong madaling maniwala. Kumain siya ng almusal na may kasamang skepticism. Para kay A. Kumar, ang lahat ay may paliwanag. At kung wala, kailangan palang hanapin. Kung totoo ito, anya sa press conference, kaya naming patunayan. Kung peke, kaya rin naming ipakita kung paano. Kasama niya ang mga eksperto, mga psychologists, video forensic analysts, light physicists, pati isang team ng neurologists. Ang kanilang unang misyon, alamin kung may teknikal o kemikal na paliwanag ang sinasabing aparisyon. Habang sinisiyasat ng siyensya, gumalaw rin ang simbahan. Ang arsobispo ng Goa ay naglabas ng pahayag.
Ang simbahan ay hindi basta-basta nagdedeklara ng isang aparisyon bilang totoo. May proseso. May discernment. Hinihiling namin sa lahat ng mananampalataya na magdasal at maghintay. Isinabay ng simbahan ang katahimikan. Ipinagdasal ang katotohanan. Samantala, ang media, hindi na mapigilan. CNN India, NIE, EO Hindi, Al Jazeera, lahat ay dumagsa sa go. Sinubukang interviewin si Padre Duza, pero palaging simple lang ang sagot niya. Ano ang masasabi niyo sa Himala, Ama? Hindi ko alam kung ano ang tawag doon. Pero alam kong may Diyos at naroon siya noon. Naniniwala ba kayo na si Maria yon? Naniniwala akong nagpakita ang langit. Kung si Maria man yon, ang Diyos lang ang makapagsasabi. Makapangyarihan po ang inyong pananahimik, Ama. Mas makapangyarihan ang panalangin. Ang ganitong klaseng sagot ay lalong nagpainit sa debate. May mga tumawag sa kanya na bayani. May iba na nagsabing taktika lang ito ng simbahan para sa conversions. Sa bawat panig ng spectrum, mula sa radikal na Hindu hanggang sa Kristiyanong deboto, may kanya-kanyang bersyon ng katotohanan. Sa likod ng kamera, tuloy ang pagsusuri. Sa laboratorio, sinusuri ng mga physicist ang mga video. Pinag-aralan nila ang anggulo, ang source ng liwanag, ang intensity. Isa sa mga unang konklusyon, ang liwanag ay hindi galing sa projector. Kung projection ito, paliwanag ni E. Kumar, dapat may divergence. Dapat may shadow distortion. Pero wala. Ang liwanag ay consistent sa bawat anggulo. Parang nanggaling sa loob ng rebulto. Isang analyst na hindi relihiyoso ay bumulong sa kanya, kung may ganito tayong teknolohiya, sana ginamit na sa pelikula. Ang mga psychologist naman ay kinausap ang mga saksi. 3,000. Iba't ibang edad. Iba't ibang lahi. Iba't ibang antas ng edukasyon. Marami sa kanila ang Hindu. Ilan ay Muslim. May mga atheist. Lahat ay iisa ang kwento. Nakita ko siyang tumayo sa harap ni Padre. Narinig ko siyang magsalita. Hindi sa tenga ko, sa loob. Naramdaman ko ang liwanag. Hindi lang sa mata, sa puso. Hindi ito ordinaryong mass hysteria. Walang shared delusion. Walang induced hallucination. Isa sa mga doktor ay bumulong sa recorder. Kung ito'y collective psychosis, ito na ang pinakaperpekto at pinakatumpak sa kasaysayan ng medisina. At si Vikram? Sumailalim siya sa psychiatric evaluation. Walang history ng mental illness. Walang delusyon. Matino ang isip. At malinaw, ang kanyang pagbabagong anyo ay hindi gawa-gawa. Noong Oktubre 15, pagkatapos ng isang linggong pagsusuri, inihain ni A.V. Kumar ang kanyang ulat sa isang closed-door meeting. Tahimik ang silid. Ang mga opisyal ng gobyerno ay nakaabang. May ilan na umaasang tatawagin ito bilang mass manipulation. May iba na umaasang babaliwalain ito. Ngunit ang binasa ni A.C. Kumar ay walang kasamang palusot. Ang mga fenomena na iniulat sa Goa ay hindi maipaliwanag sa ngayon gamit ang kasalukuyang kaalaman sa physics, psychology, o neurology. Wala kaming nakitang teknikal na anomalya. Walang nakitang artificial light source. Walang ebidensya ng chemical manipulation. Ang visual at auditory experiences ay consistent sa lahat ng testigo. Bagamat hindi namin maideklara itong supernatural, wala rin kaming maibigay na natural na paliwanag. Tahimik ang silid. Isang ministro ang tumayo. So anong ibig sabihin nito? Walang katiyakan, sagot ni A.V. Kumar. Pero hindi ito panloloko. Hindi ito propaganda. Hindi ito hallucination. Ito ay tunay na karanasan ng mga taong naroon. Ang ulat ay nalik sa media makalipas lang ang ilang oras. Sumabog ito. At kasama ng balita, sumabog din ang tanong. Kung hindi ito paliwanag ng agham, ano ito? Ang gobyerno ay naglabas ng opisyal na pahayag. Iginagalang ng Estado ang pananampalataya ng lahat. Hinihimok namin ang pagkakaisa sa gitna ng kaganapang ito. Pero para sa maraming Hindu nationalist, hindi sapat ang katahimikan. Kristiyanong propaganda, sigaw ng ilang leader. Ginagamit ang milagro para sa conversion. Nagprotesta ang ilang grupo sa labas ng simbahan. May mga placard. May sigaw. Pero walang karahasan. Parang natatakot silang ulitin ang pagkakamali ng prosesyon. Samantala, dumating sa Goa ang isang delegasyon mula sa Vatican. Tahimik.
Walang media. Pero determinado. Kasama nila ang isang team ng theologians. Mga eksperto sa Marian apparitions. Dinala nila ang checklist, isang serye ng tanong na kailangang masagot bago maituturing na tunay na aparisyon. Kinapanayam nila si Duza. Sinuri nila ang rebulto. Pinag-aralan ang mga video. Isa-isa. Walang nakitang anumang electronics sa loob ng kahoy. Walang special effects. Walang lihim na teknolohiya. Pinakamahalaga, sinuri nila ang bunga. Si Vikram Patil ay umupo sa isang silid sa simbahan, hinarap ang mga pari ng Vatican. May tanong kami, anak, wika ng isa. Sa tingin mo ba, si Maria ang nakita mo? Tahimik si Vikram. Hindi ko alam kung anong pangalan ang itatawag sa kanya, sagot niya. Pero alam kong siya ay banal. At sa harapan niya, nawala ang lahat ng galit ko. At ngayon gusto kong malaman kung paano mamuhay sa ilaw na yon. Tahimik ang mga pari. Tumingin sa isa't isa. Walang opisyal na deklarasyon. Hindi pa. Pero may usapan na kailangang simulan, kung hindi ito peke, hindi ito panaginip at hindi ito aksidente. Ano ito? At handa ba ang India sa katotohanan ito? Alam mo ba kung anong mas mahirap pa sa pagpalit ng relihiyon? Aminin mong mali ka. At ang mas masakit, aminin mong ang galit mo wala palang saysay. Ito ang kinaharap ni Vikram Patil, araw-araw, pagkagising, sa bawat paghinga. Pagkatapos ng himala, hindi na siya muling umuwi sa bahay. Hindi dahil pinagbawalan siya. Siya mismo ang hindi makatingin sa mga mata ng kanyang asawa, ng kanyang ama, ng kanyang anak na lalaki. Paano niya ipapaliwanag? Paano niya umpisahan ang kwento kung saan siya ang kontrabida, at sa dulo, ang Diyos ang bumaligtad sa lahat? Sa halip, tumuloy siya sa isang maliit na kwarto sa loob ng kumbento. Doon siya pinatuloy ni Padre Duza. Isang silid na may kutson, mesa, krusipiho sa dingding, at katahimikan, ang klase ng katahimikan na hindi mo malulunok kung marami kang kasalanan. Bawat gabi, hindi siya makatulog. Bawat gabi, ang imahe ng liwanag ay muling bumabalik. Hindi para saktan siya. Hindi para takutin siya. Para tanungin lang, ngayon, anak, ano na ang gagawin mo? Doon siya nagsimulang lumapit kay Padre Duza. Sa una, tahimik lang siyang nakaupo sa gilid ng misa. Hindi lumalapit. Hindi sumasali sa panalangin. Basta nanonood lang. Nakikinig. Sa ikalawang linggo, sinimulan niyang tanungin ang pari sa mga bagay na matagal na niyang tinatanggihan. Bakit maraming imahe ang mga Katoliko? Hindi ba't idolatry yan? Paano mo nasabing si Jesus ang Diyos kung ipinako siya? Bakit si Maria ay ganun kahalaga? Walang kahit isang beses na nagtaas ng boses si Duza. Sa bawat tanong, sagot lang. Sa bawat pagdududa, dasal lang. Walang pilit. Walang pressure. Ang pananampalataya ay hindi nilulunok, sabi ni Duza minsan. Ito'y inunguya. Pinaproseso. Tinatanggap ng kusa. Unti-unti, si Vikram ay natutong magbasa ng Ebanghelyo. Nagsimula siya sa Mateo. Naantig siya sa mga salita ni Kristo. Pagpalain ang mga mapagpakumbaba, mahalin mo ang iyong kaaway, patawarin mo ang 77 ulit, kung sinampal ka sa isang pisngi. At tumigil siya roon. Padre, tanong niya, totoo ba to? Walang taong ganun. Ngumiti si Duza. Baka kasi hindi mo pa nakikilala ang sarili mong kayang magmahal ng ganun. Nang lumaon, nagsimula siyang sumulat ng kanyang karanasan. Hindi bilang patotoo. Hindi pa siya sigurado kung ano siya. Pero bilang paglilinis ng sarili. Nais niyang maunawaan kung paano siya nakarating sa rurok ng galit at paano siya biglang nahulog sa lambak ng awa. Ngunit ang paglalakbay pabalik sa Diyos ay hindi laging tuwid. Isang araw, nagpakita ang kanyang ama sa simbahan. Si Hari Patil, isang retired na guro at lifetime member ng Sangh Parivar. Hindi siya umiti. Hindi siya umupo. Narinig ko, sabi nito, nagpapabinyag ka na raw. Hindi pa, sagot ni Vikram. Pero nag-aaral ako. Anong nangyari sa'yo? Bakit mo nilulunok ang mga kasinungalingan nila? Hindi ito kasinungalingan, ama, sagot niya, mahina pero matatag. Hindi ako nadaya. Ako'y ginising. Tumayo ang matanda. Bumalik ka sa amin bago pa huli ang lahat. Ang huli para sa inyo ay simula para sa akin, tugon ni Vikram. Pero sa loob niya, parang sinaksak ang puso.
Pagkaalis ng kanyang ama, matagal siyang nanatiling nakaupo sa loob ng simbahan. Tahimik. Wala siyang lakas lumuhod. Wala rin siyang lakas tumayo. At para bang narinig ng langit ang kanyang puso, lumapit si Duza. Ang daan ng katotohanan, wika niya, ay minsang dinaraan ng mag-isa. Sa susunod na mga araw, isa-isang naglaho ang dati niyang mga kasama sa grupo. May bumalik sa Raya. May mga tahimik na lumayo sa kanya. May mga nagbanta. Traitor. Nabili ng simbahan. Ginawa mong kahihiyan ang pangalan natin. Hindi na siya sumagot. Wala siyang paliwanag na sapat para sa mga ayaw makinig. Pero sa gitna ng paglayo ng ilan, may dumarating din. Isang lalaki ang lumapit sa kanya sa labas ng simbahan. Nakabonet. Nakatayo sa anino. Ako si Arun, bulong nito. Kasama mo ako noon sa training camp. Tahimik si Vikram. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Tumingin siya sa mata ni Arun. Pwede ba akong pumasok? Tumango si Vikram. Isang bagong simula. Isa pa. Hindi siya nag-iisa. Sa sumunod na linggo, 2 pa ang sumama sa kanya. Isang babae. Isang estudyante. Narinig ko ang nangyari. Hindi ko maintindihan. Pero gusto kong malaman pa. At doon niya napagtanto, ang kanyang pagbabagong buhay ay hindi lang para sa kanya. Ito ay nagsisilbing pintuan para sa iba. Isang gabi, lumapit siya kay Duza. Padre, anya. Gusto ko nang magpatuloy. Kung maaari gusto ko na pong magpabinyag. Tahimik si Duza. Tumingin sa kanya, punong-puno ng pagmamahal. Handa ka na ba? Tanong nito. Hindi ko alam, sagot ni Vikram. Pero hindi ko na kayang mabuhay na parang hindi ko siya nakita. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging totoo. Napaluha si Vikram. Sa unang pagkakataon, walang galit, walang takot, walang dahilan. Luha lang ng isang pusong ginising. Ngunit, hindi lahat ay masaya sa balita. Nang kumalat ang usap-usapan na si Vikram Patil, dating leader ng lokal na RARS chapter, ay tatanggap ng bautismo, dumagsa muli ang media. Dumating ang mga tanong. Conversion ito. Anong kapalit? Bakit tinatanggap ng simbahan ang isang radikal? At hindi lang sa labas galing ang tanong. May ilang miyembro ng simbahan ang nagtanong din. Karapat-dapat ba siya? Hindi ba siya delikado? Paano kung panibagong taktika lang ito? At sa gitna ng lahat ng bulong-bulungan, naglakad si Vikram patungo sa dambana. Tahimik. Walang kamera. Walang banda. Dala lang niya ang isang puso na, bagamat sugatan, ay bukas na. Ngunit ang tanong ay nanatili sa hangin. Kapag ang dating kaaway ay nais maging kapatid, handa bang tanggapin siya ng lahat? 1 minuto lang daw ang lahat. Ilan ba ang kayang magbago sa 60 segundo? Isang tibok ng puso. Isang sulyap. Isang dasal. Pero nangyari ito sa Go. Sa isang kalsadang hindi kilala ng karamihan. Isang araw na hindi inaasahan ng sinuman. Isang himalang hindi maikahon sa siyensya o relihiyon. At mula roon, parang mga alon sa tubig, kumalat ang epekto, malambot sa simula, halos hindi maramdaman, pero palalim ng palalim, palawak ng palawak. Si Vikram Patil, dating leader ng puot, ay naging binhi ng pag-asa. Nang mabinyagan siya, walang ingranding selebrasyon. Walang media. Pero may luhang bumagsak mula sa kanyang pisngi habang binuhusan ng tubig ang kanyang ulo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tahimik ang kapilya. Walang palakpakan. Pero ang mga mata ng mga naroon ay nagsasabing may bagong nilalang na isinilang. At hindi siya nag-isa. Pagkatapos ng kanyang pagbabalik loob, unti-unting lumapit ang ilan pang dating miyembro ng kanyang grupo. Hindi para agad magpabinyag, hindi iyon ang layunin. Lumapit sila para makinig. Magtanong. Maghanap. Bakit siya? Anong nakita niya na hindi namin nakita? Pwede ba kaming makaupo sa misa kahit hindi kami Katoliko? At sa halip na sarhan ang pinto, binuksan ito ng simbahan. Hinila nila ang mga bangko. Inilabas ang tsaa. Nagsimula ang mga pag-uusap. Hindi debate. Kundi ugnayan. Kasama ni Padre Duza, sinimulan ni Vikram ang isang maliit na grupo ng Dilogo ng Pananampalataya.
Dito, tuwing linggo ng hapon, nagsasama-sama ang mga Hindu, Muslim, Kristiyano, at kahit ang mga walang relihiyon. Walang layuning kumbinsihin. Walang layuning magtama. Tanging layunin, makinig. Sabihin mo sa amin kung sino si Krishna para sa'yo. Ano ang Ramadan sa iyong puso? Bakit mo tinatawag na ina si Maria? At sa mga kwentong iyon, nabubuo ang mga tulay. Hindi pa ito perpekto. May kaba pa rin sa bawat pagtawid. May mga tanong na sensitibo. May mga alaala ng luma pa ring sugat. Pero sa halip na takasan, hinarap nila ito. Sa isang session, isang dating aktivistang Hindu ang nagtanong. Kung totoo nga ang nakita mo, Vikram, bakit hindi siya nagpakita sa amin noon pa? Bakit kailan lang? Napangiti si Vikram. Siguro kasi noon, hindi pa ako handang makakita. Hindi lahat ay natuwa. Sa bawat hakbang patungo sa pagkakaisa, may sigaw ng pagtutol. May mga politiko na nagsabing ito raw ay covert operation ng simbahan para sa conversion. May mga religious groups na naglabas ng open letters, kinu-question ang motibo ni Padre Duza. May mga social media campaign na may hashtag na #GoScam #miracle manipulation #conversion agenda. Pero sa kabila ng ingay, nagpatuloy ang galaw ng biyaya. Nagbukas ang mga paaralan ng interfaith modules. Isang public school sa Mumbai ang nagkaroon ng pilot class na nagtuturo ng respeto sa iba't ibang paniniwala. Sa Hyderabad, isang imam ang naglunsad ng feeding program kasama ang isang Catholic charity. Sa Kerala, isang grupo ng mga kabataan mula sa iba't ibang relihiyon ang nagtayo ng app na nagbibigay ng daily spiritual reflections galing sa sari-saring tradisyon. At sa gitna ng lahat ng ito, ang alaala ng isang babaeng nagpakita sa liwanag. Wala mang opisyal na deklarasyon ang simbahang Katoliko, pero para sa maraming tao, hindi na kailangan. Isang estudyanteng Hindu ang nagsulat sa kanyang journal. Wala akong pakialam kung si Maria nga iyon o hindi. Basta sa araw na yon, natutunan kong hindi kailangang may kaaway para maging buo ang pananampalataya ko. Ang internasyonal na komunidad ay hindi rin tahimik. Isinulat ng New York Times. Ghost Miracle may be the most important spiritual event of the century because it didn't just convert people to a religion, it converted them to kindness. Sa Vatican, isang kardinal ang nagpahayag. Ang tunay na tanda ng isang aparisyon ay hindi kung gaano ito kaganda, kundi kung gaano ito nakapagpapabago. At kung ang puso ng isang dating mamamatay tao ay naging tagapagdala ng pag-asa, ano pa ba ang himala kundi yan? Ngunit sa bawat kwento ng paghilom, may aninong sumusunod. May mga lugar kung saan ipinagbabawal na ang pag-uusap tungkol sa himala. May mga guro na pinagsabihang huwag gamitin ang insidente sa klase. May mga pari na tahimik na inilipat sa ibang parokya dahil sa pagbanggit nito. May mga ulat ng surveillance sa mga dilogo ni Vikram. May mga kaibigang biglang hindi na nagpapakita. May mga anonymous death threats. Tumigil ka na. Hindi mo kilala ang mga kalaban mo. Hindi mo alam kung anong gulo ang binuksan mo. At minsan, kapag mag-isa siya sa kanyang silid, tinatanong pa rin ni Vikram ang sarili. Bakit ako? Bakit sa akin siya nagpakita? Pero laging bumabalik sa kanya ang sagot ng kanyang konsensya. Dahil ikaw ang pinakaayaw sa liwanag. Kaya ikaw ang pinakakailangang iligtas. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Padre Duza sa labas ng kumbento, tinanong niya ito. Padre, akala ko kapag may himala, lahat magiging masaya. Bakit parang lumalala ang tensyon? Anak, sagot ng pari, hindi takot ang kalaban ng himala. Ang kalaban ay ang mga taong takot magbago ang mundo. Hindi ba't dapat mas madali ngayon? Mas bukas ang puso ng tao. Hindi madaling tumanggap ng pag-ibig, lalo na kung sanay kang mamuhay sa galit. Mas madaling maniwala na may kaaway, kaysa yakapin ang ideya na ang Diyos ay maaaring mahalin kahit ang pinakamasama sa atin. Tahimik si Vikram. Tumingin siya sa langit. Isang buwan matapos ang himala. Isang bansa na nahati sa gitna, pananampalataya at pagdududa. Liwanag at politika. Biyaya at pangamba. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong. Paano kung ang mundo ay hindi handa sa ganitong klaseng pag-ibig? Pagkatapos bumaba ang langit, sino na ang magpapatuloy? Isang taon na ang lumipas mula sa himala sa Go. Wala nang liwanag sa langit. Wala nang babaeng naglalakad sa hangin. Wala nang prosesyon na hinarang ng galit. Tahimik ang syudad.
At sa katahimikang iyon, may bagay na mas matatag pa sa ingay, ang pag-ibig na nag-ugat. Si Padre Tomas Duza, ngayon ay isang matandang lalaking higit pa sa isang pari. Hindi siya pinatanyag ng media. Hindi siya pinadala sa Roma. Hindi siya ginawaran ng medalya. Mas pinili niyang manatili sa parehong simbahan. Sa parehong bangko. Sa parehong sagradong lupa kung saan minsang bumaba ang langit. Araw-araw siyang gumigising ng alas 5. Nagdarasal ng rosaryo sa mismong lugar kung saan lumuhod si Vikram noon. Araw-araw siyang lumalakad sa looban, kinakamusta ang mga matatanda, tinutulungan ang mga bata sa assignment, nakikisalamuha sa mga Muslim sa kalapit na moske. Hindi na siya kailanman tinawag na ama ng parokya. Sa mga tao, mas kilala na siya bilang si Padre ng Himala. Padre, totoo ba talaga ang nakita niyo noon? Tanong ng mga bata paminsan-minsan. At palagi niyang sagot, totoo ang Diyos. Iyon lang ang kailangan niyong tandaan. At si Vikram Patil. Ngayon ay isa ng ganap na miyembro ng simbahan. Isang lingkod. Isang tagapaglinis ng kapilya. Isang tagapagturo sa mga kabataan. Pero higit sa lahat, isang asawa at ama na piniling mahalin muli. Bumalik sa kanya si Nela, ang kanyang asawa. Hindi agad-agad. Hindi madali. Pero nang makita nito ang pagbabagong hindi lang sa panlabas, kundi sa puso, bumukas muli ang kanilang tahanan. Ang lalaki na nilisan ko, wika ni Nela, ay hindi na ang lalaking ito. Magkasama silang dumadalo sa misa. Magkasama silang nagtuturo sa mga interfaith classes. Magkasama silang sumulat ng isang librong pinamagatang Ang Lalaking Nakita ang Liwanag, hindi bilang kathang-isip, kundi bilang patotoo. Ang kanilang anak, si Arav, ay nagtanong minsan, Papa, totoo ba talagang may himala? At si Vikram, hindi na kailangang magpaliwanag. Lumuhod lang siya sa tabi ng kanyang anak, itinuro ang kanyang puso at bumulong. Nandito pa rin siya, anak. Hindi siya umalis. Samantala, sa buong India, ang maliit na alingawgaw ng Goa ay naging bulong sa bawat komunidad. Sa Delhi, may grupo ng kabataan mula sa Sikh, Muslim, at Katolikong pinagmulan na nagtayo ng mobile medical clinic. Ang pangalan ng proyekto, Project Maria. Sa Kolkata, isang grupo ng mga dating radikal ay nagtatag ng peace building initiative sa mga slum. Ang motto, pag-ibig ang tanging hustisya. At sa Kashmir, isang imam, isang pari, at isang pandit ang magkasamang nagsagawa ng joint prayer vigil para sa kapayapaan. Hindi para sa photo op. Hindi para sa politika. Para lang ipakitang posible ito. Lahat ng ito ay hindi inorganisa ng simbahan. Hindi utos mula sa Vatican. Hindi rin sponsored ng Estado. Ito ay bunga. Bunga ng isang binhing inihulog sa lupa ng Go. At habang ang mga proyekto ay lumalawak, habang ang mga puso ay dahan-dahang bumubukas, dumadalas din ang pagtutol. May mga lugar kung saan ipinagbawal na banggitin ang himala ng Go sa mga paaralan. May mga community center na sinarang tahimik ng mga opisyal. May mga online article na tinanggal. May mga accounts na nasuspend. Pero sa bawat pagsubok burahin ang alaala, may isang matinding katotohanan. Hindi mo pwedeng patahimikin ang mga pusong ginising ng liwanag. At kaya, sa bawat sulok ng bansa, kahit walang headline, kahit walang trending hashtag, may mga ordinaryong tao na gumagawa ng hindi ordinaryong bagay. Isang guro sa Bihar na nagtuturo ng respeto sa pananampalataya kahit wala sa curriculum. Isang driver sa Chennai na nagpapatugtog ng interfaith prayers sa biyahe. Isang manunulat sa Nagaland na nagsusulat ng tula tungkol sa isang babaeng bumaba mula sa langit. At sa bawat isa sa kanila, kahit hindi nila aminin, may kirot na tanong. Ako na ba ang susunod na magpapatuloy? Balik tayo sa Go. Huling misa ng taon. Simbahan ay punong-puno. Sa altar, hindi si Duza ang nagmimisa. Isa sa kanyang mga batang tinuruan. Bagong pari. Mas bata. Mas mabilis magsalita. Pero dala ang parehong apoy. At sa gitna ng misa, isang batang babae ang lumapit, bitbit ang isang kandila. Para saan yan? Tanong ng pari. Para sa mahal na ina, sagot ng bata. Para hindi makalimutan ng mundo. Lumapit siya sa rebulto. Yung kahoy pa rin. Wala nang liwanag. Pero bawat sugat sa paa, bawat bitak sa balikat, bawat mata na tila umiiyak, lahat iyon ay mas totoo pa kaysa kailanman. Inilagay ng bata ang kandila sa paanan ng rebulto. Nagliwanag ito.
Maliit lang. Isang apoy. Isang alaala. At habang pinapanood ito ng buong simbahan, walang nagsalita. Walang sermon. Walang awit. Tahimik lang silang lahat. Tulad ng nangyari 1 taon na ang nakalipas, kapag ang langit ay bumaba, hindi mo kailangan ng salita. Ang himala ay tapos na. Pero ang kwento, ngayon pa lang nagsisimula. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.